This is right! Imagine this. Masama pakiramdam mo, nilalagnat ka, tapos ang pinakamalapit pa ng ospital sa inyo ay 1 oras ang layo? Ayaw mo naman bumiyahe kasi traffic, mainit, o baka lalong sumama ang pakiramdam mo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na pwede ka magpatingin sa doktor nang hindi umaalis ng bahay? How is this possible? Well, that's because of telehealth and telemedicine. So today, pag-uusapan natin ang tungkol dito. Hi guys! Welcome to our vlog! Ngayon, pag-uusapan natin ang telehealth at telemedicine. Ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Unahin natin ang telehealth. Ano nga ba ang telehealth? Ang telehealth ay ang paggamit ng teknolohiya katulad ng cellphone, laptop, tablets at internet na makakapagbigay ng healthcare services. Hindi lang ito tungkol sa online check-up. Kasama rin dito ang health education, health monitoring at iba pa. For example, pag may high blood pressure ang isang pasyente, pwede niya ito tingnan sa isang digital device na automatically makikita ng isang doktor. Ngayong nalaman na natin ang telehealth, ano naman kaya ang telemedicine? Maraming nalilito rito pero simple lang. Ang telemedicine ay part ng telehealth. Ang focus nito ay online consultation between a patient and a doctor. Halimbawa, may ubo, sipon, o skin allergy ka. Instead na pumila sa clinic, pwede ka mag-video call sa doktor, ikwento mo ang symptoms mo at kailangan bigyan ka ng reseta or mga medical advice. So bakit nga ba importante ang telehealth at telemedicine? Una, nakakatipid ito sa oras dahil hindi mo na kailangang bumiyahe. Pangalawa, nakakatipid ka rin sa pamasahe o gas. Pangatlo, malaking tulong ito sa mga taong nakatira sa malalayong lugar kung saan limitado ang akses sa mga ospital at klinika. At higit sa lahat, nababawasan ng exposure sa mga nakakahawang sakit dahil hindi na kailangang pumunta agad sa ospital para sa simpleng konsultasyon. Hindi lahat ng sakit ay online consultation lang. May pagkakataon na kailangan pa rin natin ng physical examination, laboratory test, o emergency treatment. Bukod pa rito, kailangan din ng maayos na internet at digital devices para magamit ang telehealth at telemedicine. Gayunpaman, habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, ay mas marami pang taong inaasahan na makikinabang sa ganitong uri ng healthcare. So ayun lang, ang telehealth at telemedicine ay magandang halimbawa kung paano ginagamit ang technology para gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang healthcare. I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. Bye!